Ako si Jiangzhi. Para sa prosthetic leg ng aking ama, talaga akong natulog sa aking boss. At sa kasamaang palad, ako ay nabuntis sa anak ng narcissistic na bossing iyon. Magre-resign na sana ako, pero nag-propose ang boss ko sa akin. Gayunpaman, hindi niya alam na allergic ako sa rosas. Kaya ang iyong mga luha ay walang kinalaman sa akin. Dahil lang sa allergy sa pollen? Tama, allergic ako sa pollen. Tuwing naamoy ko ang pollen, bumahing ako. Kaya, hindi mo talaga ako mahal. Sa totoo lang, hindi naman talaga tungkol sa gusto or ayaw. Ang buong sitwasyong ito ay masyadong biglaan. Ibig sabihin hindi mo ako gusto. Naiintindihan ko. Kaya kasama mo ako dahil lang sa bata. Okay lang. Jiangzhi. Hindi ako unreasonable na tao. Sa totoo lang, hindi rin ako napilit. Jiangzhi. Akala mo ba ako, Hojing mo, ay isang scum na pilit lang sa mga babae? Nang gabing iyon, ako ay na-drug at hindi makontrol ang sarili. Bata ka pa, nagsisimula pa lang ang buhay mo. Kung sa tingin mo na ang bata ay pabigat, irespeto ko ang anumang desisyon mo. Ngunit, kung gusto mong itago ang bata, isusumpa ko na gagamitin ko ang lahat ng meron ako. Alagaan mo ang iyong sarili at ang bata. Ako? Hindi mo kailangang sagutin ako agad. Maaari kang bumalik sa iyong silid. Pag-isipan mo mabuti at alamin kung ano talaga ang gusto mo. Hindi niya ako gusto? Kaya hindi niya ako gusto talaga. Lintik! Bakit biglang ang init? Coaching me. Ano ang problema? Hindi ka ba umalis? Nakita ko kanina na sobrang hindi ka komportable, kaya lumabas ako at kumuha ng basong tubig para matulungan kang kumalma. Ano ang problema? Mas mapula pa ang mukha mo kaysa kanina. Hindi ko alam. Bigla na lang akong nainitan. Hoy! Okay ka ba? Jiangzhi, bumalik ka na. Naisip mo na ba? Kailan ko ba nasabi na magpapa-abort ako? Seryoso ka ba? Jiangzhi, niloloko mo ba ako? Bakit kita lolokohin? Coaching mo. Hindi ako pinipilit. Ako ay handa. Pakasalan ka. Hoy! Coaching mo. Okay ka ba? Ayos lang ako. Medyo excited lang ako. Ikaw? Sobrang excited mo? Tinatamaan mo ako? Sundot? Tama. Pasensya na ako. Coaching mo. Coaching mo, halimaw ka.
Buntis ako. Hindi mo naman, pinipilit mo na naman ako, hindi ba? Halimaw? Tingnan mo ako ngayon, parang may lakas ba ako? Para pilitin ka? Walang lakas? Sa tingin ko puno ka ng enerhiya. Hindi ko naman kontrolado yan, alam mo. Talaga bang sobrang uncomfortable? Baka may nagloko sa'yo o may ininom ka na dapat hindi mo ininom? Hindi ba siya mahihirapan? Anyway, nagkantutan na tayo at may anak pa tayo. Coaching mo, nakikita kong uncomfortable ka. Tutulungan kita minsan. Hindi. Maliligo na lang ako ng malamig. Dito ka na matulog. Anong oras na? Matigas ka pa rin ang ulo. Hindi. Bata pa ang baby. Hindi ako. Sino bang nagsabing gagawin natin yon? Tangina mo. May iba akong paraan. Eto, uminom ka ng tubig para lumamig. Sa ginawa mo kanina, akala ng iba, sasabog ka na sa init. Ahim. Paano nangyari ito? Kanina parang sinapian ako. Sige, maghuhugas ako ng kamay. Malagkit eh. Uy! Teka, Ano? Mr. Huo, may iba pa bang side effect na kailangan mong asikasuhin? eto, kunin mo. Buksan mo at tingnan. Wow, ang ganda! Gusto ko sana itong ibigay sa'yo kanina. Pero hindi ko alam kung tatanggapin mo pa ba ito. Talagang gusto ko ang kwintas na ito. Ang ganda! Gusto ko sana itong ibigay sa'yo kanina. Pero hindi ko alam kung tatanggapin mo pa ba ito. Talagang gusto ko ang kwintas na ito. Talaga? Eh, isuot ko na lang ito para sa iyo. Halika na. Talagang maganda. Pinupuri mo ba ako? O ipinagmamalaki mo ba? Ang iyong panlasa sa pagpili ng regalo na sa tingin mo ay walang katulad sa mundo? Ang kwintas na ito ay talagang bagay sa iyo. Ngunit, Secretary Jiang, alam mo ba? Sa totoo lang, ang aking panlasa sa pagpili ng asawa ay ang pinakamahusay. Hujing mo ang cheesy mo? Siguradong nabaliw ka na sa pagpupuyat. Matulog ka na ngayon. Bakit siya biglang naging napaka-cheesy?
Ano ba yan? Bakit ako nawawalan ng tulog dahil sa kaniya kamakailan? Kamakailan, bakit ako nahihirapang matulog dahil sa kanya? Jiangzhi, pumunta ka sa opisina ko ng tanghali at sabay tayong kumain ng tanghalian. Meron diyang paborito mong ulam. Nasa kumpanya tayo ngayon. Mr. Huo, lumalampas ka na sa hangganan. Ako, lumalampas? Ikaw ang asawa ko. Paano ako nalampas? Kami ay ordinaryong superior at subordinate. Ito ang sinabi mo mismo, Mr. Huo. Mr. Huo, gusto mo bang balikan ang iyong sinabi ngayon? Sige. Secretary Jiang, so inuutosan kita. Ngayong tanghali, pumunta ka sa opisina ko para kumain. Bastos kang bata ka. Kailangan kong sabihin yan sa ganong paraan. Magmaneho tayo. Hindi ba yan sasakyan ni Jing mo? Ang kanyang sasakyan dati ay hindi naghahatid ng mga babae. Paano si Jiang Zhe? Nakasakay sa kanyang sasakyan? Oh, galing. Jiang Zhe, ikaw na babaeng walang hiya. Ang mang-akit ng sugar daddy hindi sapat? Ngayon, talagang inilagay mo ang iyong paningin kay Jing mo? Jing mo ay maarto lamang maging akin. Mr. Ho, narito ang huling kasunduan para sa pagkuha. Kailangan nito ang iyong lagda. Mr. Ho, ikaw ba ay mahina ang tulog kamakailan? Maari mong sabihin na may insomnia ako? Mr. Ho, ikaw ba ay mahina ang tulog kamakailan? Maari mong sabihin na may insomnia ako? Ang iyong mga dark circles ay medyo mabigat. Assistant Lin, sabihin mo sa akin kung ang isang tao ay hindi mapigilan ang mag-isip sa iba, ano ang ibig sabihin nun? Mr. Ho, ito ay kabilang sa larangan ng pisyolohiya. Gusto mo bang ako ay mag-ayos ng doktor? Hindi na kailangan. Patuloy kong iniisip si Secretary Jiang, kaya hindi ako makatulog. Mr. Ho, ikaw ay masyadong nag-aalala tungkol kay Secretary Jiang. Siya na ang asawa ko, legal kaming kasal. Ano pa ang dapat kong ipag-alala? Oy, Mr. Huo, pero gusto mo si Secretary Jiang. Ang mahalaga sa iyo ay kung gusto ka niya. Gusto ko siya? Gusto ko si Jiang Ji, ang babaeng laging nanggagalit sa akin at pinapahiya ako. Assistant Lin, sa tingin ko ang sinabi mo tungkol sa pag-schedule ng doktor ay nararapat pag-isipan. Pagkatapos ang mga profesional na bagay ay dapat hawakan ng mga profesional. Sige, Mr. Huo. Jiang Zhe, tigilan mo na ang pagpapakitang tao dito. Lahat ng ito ay mga apurahang datos na hiniling ng opisina ng CEO na dapat i-compile ngayong araw. Manager Song,
Ganyang kaapurahang dokumento. Bakit ngayon mo lang dinala sa akin? Bakit hindi na lang naghintay hanggang lumipas na ang deadline at saka dumating sa akin? Manager Song, ganyan kaapurahang dokumento. Bakit mo lang dinala sa akin ngayon? Bakit hindi mo na lang hinintay hanggang lumipas ang deadline at saka mo ako lapitan? Jiangzhi, ang busy mo talaga? Krawen, nasa kama ka ng ibang lalaki, namumuhay ng masama. Ibibigay ko sana sa iyo kanina pa, pero saan ko ba dapat? Hanapin ka? Oh. Ikaw ay nangangahas? Natatakot ka na ba? Mukhang ang sampal na ibinigay ko sa iyo nung nakaraan ay hindi ka pa tinuruan ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Ito ay trabaho ko. Gagawin ko ito ng maayos. Pero kung patuloy mo akong sinisiraan, ay hindi ako mag-aatubili. Nabigyan ka ng isa pang magandang leksyon. Ikaw? Ikaw? Ah. Hintayin mo lang. Jiho, nakita mo sinabi ko sa'yo? Ang buhol ng iyong insomnia ay wala sa iyong katawan. Sinabi ng doktor, ang lahat ng mga indicator ng iyong katawan ay perpekto. Mas malusog pa kaysa sa isang atleta. Medyo magagalitin. Tumahimik ka. Anong oras na? Anong problema ni Secretary Jiang? Wala siyang kamalayan sa sarili. Hindi ba niya alam ang kanyang kalagayan? Hindi angkop na magutom siya. Hindi, kailangan ko... Ngayon nasa kumpanya tayo. Tayo ay ordinaryong relasyong superior-subordinate. Assistant Lin, kunin mo si Secretary Jiang. Tawagin mo siya papasok at sabihin mong may kailangan na dokumento. Bilisan mo. Opo, Mr. Hao. Itong Assistant Lin, parang kuhol kung kumilos. Bakit ang tagal? Paano kung magutom ang asawa ko? At ang anak ko? At itong babaeng ito, hindi niya alam kung paano alagaan ang sarili. Pasok. Nandito ka na. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? May discomfort ba? Nagka-dry heave ka ba kaninang umaga? Pinahirapan ka ba ng baby? Ayos lang ako, Mr. Hua. Walang discomfort, walang dry heaves. Napakabait ng baby ngayon. Siyempre. Tingnan mo kung sino ang tatay niya. Alam na niya ang mag-alaga kay mami mula pa nung bata siya. Hoy, ito ba ang paborito mo? Fried chicken? Mr. Hua, paano ninyo nalaman na gusto ko ito kamakailan? Dahil ako ay isang taong may alam sa lahat. Oh, Well, actually dahil nagsasalita ka sa iyong tulog kagabi, nagbubulong ng fried chicken. Akala ko baka hindi ka na kumain nito ng matagal. Kaya nag-order ako para sa iyo. ang sinabi ko sa tulog, naalala niya lahat. Kaya pala, akala ko, hindi mo ako papayagang kumain ng mga ito. Bakit mo naman naisip yon? Paano ko ipagbabawal? Sa iyong paningin, Mr. Huo, hindi ba junk food lang ito? At, hindi ba dapat akong maging mas maingat ngayon? Hindi ba masama kumain nito? Huwag kang mag-alala. Nag-aaral ako ng pregnancy diet plan din. Ang paminsan-minsang pritong manok ay hindi makakasama. Nag-aaral ka talaga nito? Ano,
Hindi ka naniniwala sa akin? Eto. Uy, ano ito? Uy, teka. Uy, ano ito? Uy, teka. Insomnia. Mr. Huo, nakakaranas ka ba ng insomnia kamakailan? Kaya, nagpatingin ka na ba sa doktor? Malala ba ito? Hindi ito malaking problema. Sinabi ng doktor na medyo hindi ako mapakali. Mawawala rin ito sandali. Maliit na issue, hindi malaking bagay. Ang lala ng eye bags mo. Ikaw ba ay na-stress ng sobra sa trabaho kamakailan? Ano ba yan? Kamakailan, palagi akong may insomnia dahil sa kanya. Dahil siguro sa masamang panahon kamakailan. Oh, sobrang malinsangan. Ji Huo. Sa tingin ko alam ko kung bakit ka nababalisa kamakailan. Oh? Kung gayon kalihim diyang, sabihin mo sa akin kung bakit ako nababalisa. Dahil ba sa iyo kalihim diyang? Paano? Ito ay dahil sa akin? Hindi ba dapat na ang isip mo ay puno ng mga hindi nararapat na pag-iisip buong araw? Hindi kaya na hindi ako makatulog dahil namimiss kita kalihim diyang? Bakit mo ako naisip? Tama. Bakit kita naiisip? Hindi ba gusto mo ng pritong manok? Kainin mo na. Hindi na masarap kapag malamig. Hmm, Kumain ka ng dahan-dahan walang makikipag-agawan sa'yo. Ang pagnguya ng dahan-dahan ay mabuti para sa sanggol. Dahan-dahan lang. mhm. Jiangzhi? Nakatulog? Bakit ka naging sobrang abala? Buntis ka? Paano kakayanin ng katawan mo ito? Ang ideya ay makabago at ang mga detalye ay tama. Pero hindi ba ito proyekto ng marketing department? Paano napunta sa kanya?
Bakit ka natutulog dito? Mayroon pa akong ilang trabahong tatapusin. Coaching mo. Bakit ka nasa kwarto ko? Dumating ako para dalhan ka ng gatas. Bakit mo ako nilapitan kanina? Nakita kitang natutulog na sobrang katawa-tawa. Natakot ako na baka lawain mo ang mga dokumento. Bakit siya grabe mag-react? Pula ang buong mukha niya. Ang kakaiba. Salamat din sa kumot. Mainit ito. Nag-aalala lang ako na baka sipunin ka. Baka maapektuhan ang trabaho mo. Oy. Pero nakita ko lang sa computer ang pagsusuri sa cross-border channel. Hindi ba yun sa marketing department na pangunahing proyekto? Mula kailan tungkulin mong suriin yon? Jiangzhi, tigilan mo na ang pag-arte dito. Ang kisitweta, lahat ng apurahang datos na hinihingi ng opisina ng CEO, dapat ay ganap ng naayos ang mga ito. Manager Song, napaka-apurahang dokumento. Bakit ngayon mo lang ito ibinibigay sa akin? Bakit hindi na lang hintayin mong lampas na ang deadline bago mo ako lapitan? Jiangzhi, parati kang abala. Araw-araw, nalulunod ka sa sarap sa kama ng mga lalaki. Gusto ko sanang ibigay ng mas maaga, pero saan ako makakahanap sa iyo? Ang Secretariat ay responsable sa pagsasama ng datos ng Asia Pacific. Ang bahagi ng pundasyon ng datos ay kailangang i-calibrate ng maaga. May overlap sa marketing department. Inayos ko lang ito ng basta-basta. Ang Secretariat ay responsable sa pagsasama ng datos ng Asia Pacific. Ang pundasyon ng datos na ito ay kailangang i-calibrate ng maaga. May overlap sa marketing department. Kaya inayos ko lang ito ng basta-basta upang makatipid ng oras para sa susunod na koordinasyon. Basta-basta lang? Kaya mong gawin ito ng basta-basta na matutulog ka sa desk? Jiangzhi, meron bang tao sa marketing department na nambubuli sa'yo dahil lang sa pagiging madali mong pakisamahan? Sabihin mo sa akin, papuntahin ko siya rito para magpaliwanag ngayon din. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Natatakot ka na ba? Mukhang ang sampal na ibinigay ko sa'yo nung nakaraan ay hindi pa nagtuturo sa'yo ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Ito ay pagkatapos ng lahat trabaho ko at gagawin ko ito ng maayos. Pero kung sisiraan mo ako ulit, hindi ako mag-iisip na turuan ka ulit ng leksyon. Ikaw! Hintayin mo? Hindi. Ako ay kusang nag-propose upang gawin itong mas kumpleto. Jiangzhi, alam kong ayaw mong maging publiko ang relasyon natin sa kumpanya. Pero ikaw ay asawa ko pagkatapos ng lahat. Kung ikaw ay naapi, kailangan mong sabihin sa akin. Sa tingin mo ba, hindi ko kaya protektahan ang sarili kong asawa? Nagalit ba siya dahil hindi ako humingi ng proteksyon sa kanya? Hindi talaga yon. Alam kong kaya mo. Basta gusto mo. Sa isang salita mo lang, makakapagawa ka ng lahat na igalang ako. Gayunpaman, sa halip na gamitin ang pagkakakilanlan bilang Mrs. Wu, bilang isang pas at anting-anting, mas gugustuhin ko pang umasa sa sarili kong kakayahan at pagsisikap upang ang iba ay taimtim na. Sa tingin ko magaling ako. Ang ganitong respeto at pagkilala, ang gusto ko. Siya, kakasabi lang niya ng Mrs. Ho. Ibig bang sabihin na gusto niya ako kahit kaunti? O kahit papaano ay hindi niya ayaw maging asawa ko? O kahit papaano ay hindi niya ayaw maging asawa ko? Oh, ganun pala. Maliwanag na.
pwedeng gawin mo ang trabaho bukas. Ngayon agad-agad, matulog ka na. Ito ang utos ng CEO. Sige. Oh, sinabi ni Jiangxi na asawa ko siya. Sandali. Bakit ang pangungusap na ito ay nagpapasaya sa akin ng labis? Posible kaya na talagang nahulog na ako sa kanya? Tapos na. Ang datos para sa pulong bukas ay sa wakas kumpleto na. Tapos na ang report ko. Ang nasa itas ay ang kasalukuyang progreso ng project team. Mangyaring magbigay ng mga tagubilin, Mr. Huo. Ipagpatuloy ayon sa plano. Susunod, ako na kumakatawan sa marketing department ay mag-uulat tungkol sa pagsusuri ng pananaliksik sa pagpapalawak ng bagong merkado at ang plano ng pagpapatupad. Sa madaling salita, ako ay hinati sila sa 6 na kategorya mula sa pangkalahatang ideya ng mga cross-border channel hanggang sa mga uso at pananaw sa hinaharap. Tingnan natin ang unang punto. Ang kahulugan ng mga cross-border channel ay na sila ay nasa loob ng pambansang hangganan, nag-uugnay ng iba't ibang aspeto. Gayon din, ang estratehikong kahalagahan ng mga cross-border channel ay ang mga hamon and new tacker calls. Para sa atin, ito ay talagang napakalaking hamon. Sandali. Hindi ba ito ang datos at framework na aking binuo kagabi? Paano nasabi ni Song Jiao na siya mismo ang gumawa? Tingnan natin ang mga bentahin nito. Yung mga bentahin nito ay pangunahing nasa potensyal ng pagpapalawak ng merkado, pagkakaiba-iba ng produkto, kahusayan sa gastos, and internationalisasyon ng tatak. Mr. Huo, ito ang komprehensibong pananaliksik para sa pagpapalawak ng bagong merkado at siya ang plano ng pagpapatupad na ginawa ng aming marketing department. Para sa ulat na ito, ang aming koponan, lalo na ako, ay nag-overtime ng ilang gabi. Manager Song. Itong report, kasama ang core data model at ang cross-market analysis, lahat ba ay ginawa mo ng personal? President Huo, ako mismo ang nanguna sa team, ilang gabing nagpuyat at sa wakas ay natapos ito. Bawat piraso ng data, bawat pahina ng analysis, ay puspos ng aming pagsusumikap. Eto na, siguradong pupurihin ako ni President Huo sa publiko. Baka siya ay Secretary Jiang, naalala ko sinabi mo sa akin nung nakaraang linggo. Ang ideyang ito ay napaka-innovative at ang mga detalye ay napakatumpak. Pero hindi ba ito ay isang proyekto na ginagawa ng marketing department? Paano ito naipasa sa kanya? Pero nakita ko lang sa computer, isang cross-border channel analysis. Hindi ba ito ang sa marketing department na core project? Simula kailan? Ikaw na ang mag-verify? Ang secretariat ay responsable sa pagsasama ng Asia-Pacific data. At ang data foundation na ito, kailangang i-calibrate ng maaga. Ang marketing department ay may ilang overlap. Kaya inayos ko ito upang makatipid ng oras para sa future coordination. Maginhawa? Sapat na maginhawa para makatulog sa iyong desk? Jiangchi, may tao ba sa marketing department na nagsasamantala sa iyong pagiging mabait at inaapi ka? Sabihin mo sa akin kung sino at papuntahin ko siya para magpaliwanag. Hindi. Ako ang nagbanggit niyan. Nice kong dalhin pa ito. Ang ulat na ito ay naglalaman ng isang backup execution list upang tugunan ang mga contingency kapag natigil ang mga patakaran. Ngunit paanong hindi ko nakita ito sa ulat ni Manager Song? Ulat? Oh, Mr. Huo. Ang backup execution list ay inilagay ko sa appendix page 6 ng planong ito
sa ilalim ng heading na particular na may label na Plan B. Inilalarawan nito ang iba't ibang panganib sa patakaran, mga alternatibong channel. And mga hakbang sa implementasyon. Anong contingency plan? Paano nangyari iyon? Ako, Manager Song, ngayon iginigiit mo pa rin na ang ulat na ito ay ginawa mo ng mag-isa? kaya Pasensya na, Mr. Huo. Naguluhan ako saglit. Mali ako. Patawarin mo ako? Ang pangunahing nilalaman ng proyektong ito ay galing lahat kay Secretary Jiang. Si Manager Song ay kumuha ng mga resulta ng trabaho ni Secretary Jiang nang walang pahintulot at iniharap ang mga ito bilang kanya. Ito ay isang seryosong gawa ng profesional na kawalan ng katapatan. Mula ngayon, ang pangunahing karapatan sa pag-uulat para sa proyektong ito ay ganap na binabawi at ganap na hahawakan ni Secretary Jiang. Epektibo ka agad. Mr. Huo, ito'y proyekto ng aming marketing department. Bakit ibibigay sa isang secretary? Hindi iyon makatwiran. Ang proyekto ng marketing department, nung palihim mong tinanong si Secretary Jiang upang tulungan ka sa mga dokumento, naisip mo ba na ito'y proyekto ng marketing department? Naisip mo ba kung sino ang orihinal na may-ari ng proyektong ito? ako, Manager Song, ang dapat mong humingi ng tawad ay hindi ako. Ngayon, mangyaring humingi ka agad ng tawad kay Secretary Jiang ng pampubliko. Sabihin mo na ngayon. Secretary Jiang, pasensya na. Hindi dapat ako naging napakatanga upang nakawin ang iyong gawa. Mali ako. Secretary Jiang, tinatanggap mo ba ang paghingi ng tawad ni Manager Song? Manager Song, marsi kang humingi ng tawad. Ngunit, hindi ko ito tinatanggap. Tama yan. Paano natin hahayaan ang isang taong hindi tapat na makawala ng ganon kadali? Eh di ibaba siya. Magsisimula siya bilang intern. Song Xiao, meron ka bang pagtutol sa aronggamento na ito? Wala akong pagtutol. Mabuti, walang pagtutol. Tapos na ang pulong. Secretary Jiang, manatili ka muna. Kailangan kong kumpirmahin ang mga sumunod na detalye ng proyekto sa iyo. Kumusta? Mas maganda na ang pakiramdam mo ngayon? President Hua, hindi ba kayo tatalakay ng mga partikular na detalye ng paglipat ng proyekto? Gusto niyo bang magsimula ngayon? Jiangzhi, alam mo kung bakit kita iniwan dito? Hindi ang mga detalye ng proyekto. Oh. Sinusubukan ba ni Mr. Hu na samantalahin ang bakanting opisina para magawa ang gusto mo sa akin? Ano bang pinagsasabi mo, Jiangzhi? Anong kalokohan ang lagi mong iniisip? Mr. Huo, ipinagtanggol mo lang ako kung ito ay dahil sa ating personal na relasyon. Hindi na kailangan. Panatilihin na lang natin itong profesional. 江直 Hindi iyon ang dahilan. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Lagi kong inihihiwalay ang trabaho sa personal na bagay. Kahit na ibang tao ang pinagnakawan ng trabaho tulad nito, gagawin ko pa rin ang pareho. Ang mga aksyon ni Song Biao ay lumampas sa pulang linya ng kumpanya. Wala itong kinalaman sa ating relasyon. Nauunawaan ko. Pagkatapos, salamat Mr. Huo sa pagtataguyod ng katarungan. Kung wala nang iba, babalik na ako sa trabaho. Ang babaeng ito, Talagang hindi marunong magpahalaga sa kabutihan. Ako ay malinaw na Halika rito. Jiangzhi, sabihin mo sa akin, ginawa mo ba ito ng sinasadya? Nag-trap ka ba para ipahiya ako sa meeting?
Gusto mo akong apakan para umakyat, tama? Song Jiao, hindi ako manghuhula. Hindi ko mahuhula ng kinabukasan. Akala mo ba lahat ay kasing walang hiya mo, walang pangunahing etikang profesional, direktang nagnanakaw ng tagumpay ng iba? Lahat ng parusang kinakaharap mo ngayon ay resulta ng sarili mong gawa. Hindi mo masisisi ang iba. Hindi ba iyan ang sasakyan ni Jing mo? Ay yung kanyang sasakyan ay hindi kailanman ginagamit para maghatid ng mga babae. Paano naman iyang sira ang Jiangji? Baka naman? Sige. Jiangji, ikaw na sira. Hindi lang nakahanap ng sugar daddy, ngayon ay nilalagay mo pa ang iyong paningin sa Jingmo. Jingmo ay dapat akin lamang. Hindi. Hindi ganon, hindi. Sumusunod ako kay Mr. Huo sa loob ng maraming taon. Hindi pa siya kailanman tumingin sa akin ng diretso sa mata. Bakit? Bakit? Sa pagdating mo, Jiangji, pinaboran ka niya? Sabihin mo sa akin, anong mapanlin lang na paraan ang ginamit mo para akitin si Mr. Huo? Song Jiao, anumang mga paratang at paninirang puri na ginagawa mo sa akin ngayon ay hindi bumubuo ng kahit isang ika-10,000 ng pagkatao ko. Sa kabaligtaran, lubos nilang inilalantad ang iyong sariling kapangitain. Ano po ang sibig mong sabihin? Iniinsulto mo ba ako? Wala lang, literal lang. May iba ka pa bang sasabihin? Kung wala na, tapos na ako dito. Ikaw. Bakit ikaw ay napaka-proteksyonista sa iyong tiyan? Baka naman, buntis ka? Ikaw nasira! Umalis ka. Mr. Huo, dahil sa kasalukuyang pisikal na kalagayan ni Jiangji, hindi na siya angkop na gawin ang pangunahing trabaho ng proyekto. Hindi mo pa alam? Jiangji ay buntis. Lumabas ka. Jiangzi, okay ka lang? Masakit ba ang tiyan mo? Hindi ka ba komportable? Sinipa ka ba ng sanggol? Itinulak ako kanina at medyo hindi komportable ang tiyan ko. Itinulak mo siya. Mr. Huo? Bakit ka galit na galit? Si Chang Zhirong nagtago ng kanyang pagbubuntis ng pumasok. Niloko niya ang kumpanya. Ayon sa handbook ng empleyado, dapat siyang tanggalin agad. Bukod pa, ikidata ang iyong anak. Kalokohan. Siyempre ito ay... Kalokohan! Siyempre ito ay... Mr. Ho, masakit ang tiyan ko. Song Xiao, kahit na ang proyektong ito ay hindi napunta kay Jiangzi, base lang sa iyong pangongopya, pambabalubag, at pagiging immoral at pananakit sa iba, ang kasong ito ay hindi kailaman mapupunta sa mga kamay ng tulad mo. Sinisiba ka sa kumpanya, ibalot mo agad ang iyong gamit at lumabas ka sa Huo Group. Mr. Huo, Mr. Ho. Bakit? Bakit si Mr. Huo ay labis na nag-aalala kay Jiangji? Hindi siya kailanman naging ganito kaalala sa akin. And ngayon siya ay right sa bagong Horse Night. Pinaalis ako! Kalokohan. Siyempre ito'y... Totoo ba na ang sanggol sa tiyan ni Jiangzi ay talagang kay Mr. Huo? Buti na lang sinabi ng doktor na siya ay natakot lang ngayon. At ang sanggol ay maayos. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Hindi ka ba sasama sa akin pa uwi?
Ano? Gusto mo bang samahan ka ng asawa mo? Huaching mo. Nagiging bastos ka na naman. Sige, Tigil na ako sa pagbibiro sa'yo. Nagkataon, may apurahang bagay sa kumpanya ngayon na kailangan kong asikasuhin. Ikaw, manatili ka lang sa bahay at magpahinga, okay? Sige, naintindihan ko. Pumunta ka na sa kumpanya at magtrabaho. Alis na ako. Jiangzhi, ang pagbubuntis ay nagpabawas sa iyong hugis, mataba at pangit, di ba? Yung patuloy sa visual na nilalang, ako ay bata at maganda. Habang ikaw, matanda at haggard. Sa tingin mo ba si Mr. Huo, sino ang mas gusto? Hoy, Secretary Jiang, hindi ba dapat wala ka ngayong hapon? Off-duty ang kumpanya. Bakit ka bumalik? Bigla kong naalala, may hindi pa tapos. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mong pumunta at tingnan mo mismo? Kakaiba. Si Huaching mo at ako nagpakasal lang dahil sa bata. Pero bakit kapag naririnig ko ang panunukso ni Song Jiao, ako ay kinakabahan. Song Xiao, ang tiyan na ibinigay mo sa akin nung nakaraan. Talagang may problema. Bakit mo ako dinrogan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Assistant Lin? Lin. Mahal ko. Secretary Jiang, bakit ka nandito? Ako, Pumasok tayo sa loob at mag-usap. bakit kapag nakikita ko si Huaching mo, tumatanggi kay Song Jiao, ako ay napakasaya. Jiangzhi, ikaw, walang hiya kang maliit na gago. Tumahimik ka. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ah, Song Xiao. Ito ang iyong opisyal na abiso ng pagtatanggal. permanenteng tinanggal ka na. Mula sa sandaling ito, bawal kang tumapak sa Huo Group o anuang kaugnay na lugar. Lumabas ka ngayon din. Ako. Hindi ako nakontento. Hindi ako nakontento. Teka. Hindi ba laging kulang ng tagapagmana ang pamilya Huo? Paano naging buntis si Jiangji kay Hojing mo? Posible bang na ang bata sa tiyan ni Jiangji ay hindi kay Hojing mo, kundi sa ibang lalaki? Bakit ka biglang pumunta sa kumpanya? Masama ba ang pakiramdam mo? Masakit ba ang tiyan mo? O ginagambala ka ba ng baby? Hindi ako masama ang pakiramdam. Hindi ka ba masama? Kung gayon, bakit ka mukhang hindi ka masyadong masaya? Sino ang nagpagalit sa'yo? Kaya mo bang malaman kung masaya ako o hindi? Nakikita mo ba? Presidente Huo,
Kailan ka nagpalit ng trabaho sa panghuhula? Siyempre, nakalimutan mo, alam ng asawa mo ang lahat. Dahil ba muli kay Song Xiao? Sumusumpa ako na hindi ko siya hinawakan. Nilapitan niya ako at pinalayas ko lang siya. Talaga, Alam ko, naniniwala ako sa'yo. kaya ang mga luha mo ay walang kinalaman sa akin. Allergy lang ito sa pollen. Tama. Allergy ako sa pollen. Tuwing naamoy ko ang pollen, bumabahing ako. Kaya, hindi mo naman talaga ako gusto. Sa totoo lang, hindi ko sasabihin gusto o ayaw. Ang sitwasyon natin, masyadong biglaan. Ibig sabihin hindi mo ako gusto. Naintindihan ko. Kaya dahil lang sa bata, napipilitan kang makasama ako. Maniwala ka sa akin. O wala ka lang pakialam? Kaya kahit sino lumapit sa akin, parang wala kang pakialam. Huching mo. Kung wala akong pakialam sa'yo, magiging bored ba ako para puntahan ka sa kumpanya? Kaya pumunta ka sa kumpanya para sa dahilang ito, dahil may pakialam ka sa akin. G, sabihin mo, nagsaselos ka ba? Sino ang nagsiselos? True. Nagsaselos ka, kaya gusto mo ako, di ba? Sure? Gusto rin kita, sobra. Kung magka-stretch marks ako sa hinaharap? Kung tumaba ako at pumangit? Mamahalin mo pa ba ako? Bakit bigla mong naisip yan? Si Sojiao ba? Ano na namang kalokohan ang sinabi niya? Jer, ang pagiging sensitibo sa pagbubuntis ay hindi maiiwasan. Alam ko yan. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Mahal na mahal kita. Jer, ang pagiging sensitibo sa pagbubuntis ay hindi maiiwasan. Alam ko yan. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Mahal na mahal kita. Kahit magkaroon ka ng stretch marks o tumaba, ito ay patunay ng iyong katapangan. Mr. Ho, ang report na ito ay nangangailangan ng iyong... Pasensya na. Mr. Ho, Secretary Zhang, magpatuloy kayo. Bumalik ka. Mr. Ho, meron akong matatandang magulang at mga bata. Wala akong nakita kanina. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag niyo akong tanggalin. Kailan ko sinabi na tatanggalin kita? Pumunta ka? Tawagin mo ang lahat. Huching mo. Jer, magtiwala ka sa akin. Halika, lahat itigil muna ang trabaho. Sandali. Makinig kayo sa akin. May gusto akong ipahayag na mahalaga. Simula ngayon, Ang Huo Group ay magkakaroon ng bagong kasosyo na siya ring asawa ko. Secretary Zhang, oh, Secretary Jiang, hindi ko inaasahan na gagawa ka ng ganitong malaking hakbang ng tahimik. Walang sabi-sabi, nahuli mo ang ating Mr. Hu. Binabati kita? Tama yan. Pero seryoso, si Secretary Jiang lang. Na ganito, maganda, malakas sa trabaho, mabait, ang makakatugma sa ating Presidente Huo. Bagay na bagay sila.
Sir, Tumingin ka. Lahat ay pala kaibigan. taos puso nilang nais tayong mabuti. Sir, Tumingin ka. Lahat ay napaka-friendly. Taos puso silang nagnanais ng mabuti para sa atin. Naniniwala akong hinding-hindi ka nila titingnan nang may pagkiling dahil ikaw ay si Mrs. Ho. Sa trabaho, ikaw pa rin ang profesional. mahinahon at may kakayahang kalihim diyang. Ngayon, May isa ka pang bagong pagkakakilanlan. ang babaeng boss ng Huo Group. Salamat sa lahat ng inyong pagbati. Ang aming kasal ay nakatakda sa unang bahagi ng susunod na buwan. Lahat ay malugod na dumalo sa aming kasal. Mabuti. Tatay, kamusta ang pakiramdam mo? Komportable ba ang prosthesis? May problema ba sa paglalakad? Mabuti. Napakabuti. Tatay, kamusta ang pakiramdam mo? Komportable ba ang prosthesis? May problema ba sa paglalakad? Mabuti. Napakabuti. Itong bagong binti, mas flexible pa kaysa sa inaasahan ko. Mabuti yan. Hey, tatay! Babayaran ko na ang mga bayarin. Ngayong araw, manatili ka lang dito at huwag gumalaw. Sige. Ngayon si Jingmu ay ayaw akong makita. Ang babaeng si Jiangchi ay mahigpit na binabantayan. Kung ganon, huwag mong sisihin ako sa pag-target sa kanyang pilay na ama. Ikaw ba? Oh? Yung prosthesis na to ay mukhang mamahalin, imported, di ba? It's to ay malamang nagkakahalaga. 100,000, di ba? Ito ang prosthesis na pinaghirapan ng aking anak na babae. Nabilhin para sa akin. Anong kinalaman mo dyan? Pinaghirapan? Matanda, ang anak mong babae, kakasimula pa lang magtrabaho. Ikaw ay isang maliit na sekretarya lang dati. Saan siya biglang nakakuha ng ganito karaming pera para sa ganito kamahal na prosthetic? Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Saan naman nakuha ni G ang pera? Saan galing? Ibinenta niya ang kanyang katawan para dito. Siyempre, para iligtas ang matanda mong buhay. Ibinenta niya ang sarili sa isang matandang lalaki at buntis siya ng isang bata na ang ama ay kahit siya mismo, Ay hindi alam. ang perang ito ay ang madugong pera mula sa kanyang sinapupunan. Ang sinabi mo ay totoo? Paano yon? Ang prosthetic na binili gamit ang ganitong pera, komportable ka ba? Nagamitin ito? Mangyaring bayaran ng bayad. Sige, sandali lang. Sa wakas ay makatayo na si tatay. Pagkatapos bayaran ng bayad na ito, ang pinakamahirap na araw ay sa wakas ay tapos na. Si? Tatay. Tatay, Ayos ka lang ba? nasaktan ka ba? Si? Sabihin mo sa akin, hindi totoo ang sinabi niya? Totoo bang para makalikom ng pera? Para bilhan ako ng prosthetic? Ibinenta mo ang iyong katawan? Dong Chiao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tatay ko? Si? Pakinggan mo si tatay. Ipalaglag mo ang batang ito. Bata ka pa? Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Mas gugustuhin ko, hindi na muling makalakad, kaysa tumanggap ng binti
na binili ng maruming pera mo. Naaawa ako sa iyo. Mas gugustuhin ko pang hindi na muling makalakad kaysa tumanggap ng binti na binili ng maruming pera mo. Naaawa ako sa iyo, tatay. Sure. Pasensya na. Nagtagal ang pag-park. Na-late ako. Song Xiao, ikaw na naman. Mr. Ho, paano mo... Sino ka? Ano ang relasyon mo sa anak ko? Tatay? Ako ang asawa ni Jiangji. Meron kaming sertipiko ng kasal at legal kaming kasal. Ano? Paano nangyari ito? Ngayon maniwala ka na ba sa akin? Hindi! Jingmo, ang pamilya Hu ay laging kakaunti ang tagapagmana. Paano naman si Jiangji maaring buntis sa Erika na? Ang sanggol na nasa kanyang tiyan ay tiyak na galing sa isang taong walang kwenta. Jingmo, ang pamilya Ho ay laging kakaunti ang tagapagmana. Paano naman si Jiangzi? Maaaring buntis sa iyong anak? Ang sanggol na nasa kanyang tiyan ay tiyak na galing sa isang taong walang kwenta. Song Jiao! Sino ang ama ng anak ni Ji? Mas alam ko kaysa kaninuman. Paulit-ulit mong binabastos ang asawa ko. Mula ngayon, ayoko nang makita ka sa anumang sulok ng bincheng muli. Assistant Lin. Mr. Hu, Hindi mo ito magagawa sa akin. Bitawan mo ako. naloko ka ng babaeng ito. Ho Jingmo, pagsisisihan mo ito. Tatay, Kami ay isang legal na protektadong mag-asawa. ang pera ko ay pera niya. Kukuha ako ng pinakamahusay na prosthetic. Hayaan siyang mamuhay ng maayos. Tama lang. Walang maruming usapan. Tatay, pasensya na. Noong una akong nag-iisip, nasasabihin sa'yo kapag gumaling ka. Kaya naman, Pasensya na. Tatay, Huwag kang mag-alala hindi ko hahayaan si Ji. na makaranas ng anumang pighati. Hindi ko rin papayagan ang sinuman na apihin siya. Tatay, Huwag kang mag-alala hindi ko hahayaan si Ji. na makaranas ng anumang pighati. Hindi ko rin papayagan ang sinuman na apihin siya. Mapagkakatiwalaan mo ako para sa kanya. Sige. Si G ay nawalan ng ina noong bata pa siya. Bilang kanyang ama, makita si G na masaya, maaari akong mapanatag. Salamat sa lahat ng dumalo. Susunod bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan. Mangyaring tanggapin ang ikakasal. Mr. Huo Jingmu, kukunin mo ba si Jiangji bilang iyong asawa? Mr. Huo Jingmu, kukunin mo ba si Jiangji bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kayamanan o karukhaan, sa sakit at kalusugan, Sa hirap at ginhawa, mahalin mo siya ng walang kondisyon at maging tapat sa kanya, magpakailanman. oo, gagawin ko. Miss Jiangji, nais mo bang pakasalan si Mr. Huo Jingmu bilang kanyang asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kayamanan o karukhaan, sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, mahalin mo siya ng walang kondisyon at maging tapat sa kanya, magpakailanman. oo, gagawin ko. Ngayon, mangyaring magpalitan ng singsing bilang tanda ng inyong pag-ibig at walang hanggang pangako.
Jiangchi, isuot mo ang singsing na ito. Hindi ka na pwedeng umatras. Jiangchi, isuot mo ang singsing na ito. Hindi ka na pwedeng umatras. Sa buhay na ito, akin ka, Ho Jingmu. Sige. Hindi naman ako nagbabalak umatras. Napalitan na ang mga singsing. Ang mga singsing na ito ay sumisimbolo sa inyong mga puso na ngayon ay nagkaisa. Ngayon, lalaking ikakasal, maaari mo nang halikan ang iyong nobya.